pasasalamat sa ating Panginoon kung atin pong titignan ang mga mabubuting bagay na ginawa na ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Kung patuloy po tayong titingin sa mga mabubuting bagay na ginawa na ng ating Panginoong Jesus para sa atin, ay dito pangungunahan niya tayo. Pag-aapawin niya sa ating pong mga puso, sa ating pong mga kaluluwa, ang pasasalamat sa Kanya. Si Apostol Pablo, nung sinulat niya po ang aklat ng Colosas, mga kapatid, ay meron po siyang isang payak na mensahe. Meron siyang isang mensahe na kanyang dinadala, isinusulat, inihahayag, at ang nais niya, ang mga Kristiyano dito po sa Colosa ay maituon ang kanilang mga atensyon, ang kanilang buong pagkatao dito sa mensahe na dinadala ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya sa Colosas, sa unang kabanata, talatang 28, sabi po ni Apostol Pablo na siya naming inihahayag. Ulitin ko po, ang sabi po niya na siya naming inihahayag. Meron po siyang tinutukoy dito na persona na kanya pong inihahayag at hindi lamang po siya kundi kasama pong pati ang kanya pong mga kasamang lingkod sa Diyos at mga mangaral, siya ang kanilang inihahayag. At ang persona po na ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tunay na pinakapuso ng mensahe na dinadala ni Apostol Pablo na kanyang inihahayag at sa kanya dapat ituon ang lahat ng pag-iisip at puso ng bawat mananampalataya. At dito po sa aklat po ng Colosa, mga kapatid, ay kung babasahin po ninyo ang ikalawang kabanata, dito po sa talatang 10 at sa mga susunod na mga talata, ay matutunghayan po natin ang mga mabubuting bagay na ginanap ng ating Panginoong Kristo o kanyang ginawa para sa atin. Ang sabi po ng talatang 10, at sa kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa ating pong Panginoong Kristo, tayo po ay napuspos. At ito pong kapuspusan ng ating pong mga espiritu at kaluluwa bilang mga mananampalataya ay meron pong direktang kinalaman sa pagiging Pangulo ng ating Panginoong Hesus ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sa makatuwid, mga kapatid, dito po ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus na siya mismo sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng kanyang pamumuno, ng kanyang kapangyarihan, ay siya mismo na ang nagpasimula ng panibagong pamamahala sa buhay ng Kristiyano. Napakabuti po ng ginawa ng Panginoon. Sapagkat dati, tayo po, nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay nasa ilalim ng pamamahala at pamumuno ng kadiliman, ng Diyos ng sanlibutan, na walang iba kung hindi si Satanas. At wala po tayong kapangyarihang kumawala doon sa pagkabihag sa kasalanan at kadiliman. Subalit maraming salamat po sa kabutihan ng Panginoong Hesus sapagkat tayo ay kanyang pinalaya at tunay na ang kanyang pamamahala, ang kanyang ipinalit sa pamamahala ni Satanas. Kaya nga po, pasalamatan natin ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pamumuhay po natin sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ganito po tayo dapat pag-umapaw o sumagana sa pasasalamat na tayo ay lalakad sa isang bagong pamamahala, sa ilalim ng bagong pamunuan, sa ilalim ng bagong kapangyarihan, at yan ay walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong
Hesukristo. Ano pa po ang mabuting bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus? Sa talatang 11 ng Kolosas 2 kabanata, ang sabi po ng Biblia na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gaya ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ito po yung pagtutuli na hindi sang-ayon sa laman. Ito po ay may kinalaman sa espiritual na pagtutuli. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ay tunay na pinalaya tayo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang sa kapangyarihan ng dyablo, kundi pinalaya niya tayo sa pagkabihag sa ating makasalanang pagkatao. At sabi ko nga po kanina, mga kapatid, ay wala tayong magawa kundi magpatangay sa tukso nung tayo ay hindi pa nabubuhay kay Kristo. Wala tayong magawa, wala tayong kapangyarihan para tanggihan ang tawag, ang pangunguna, ang mga kagustuhan, pagnanasa ng makasalanang pagkatao natin. So, balit ngayon, bagamat nandirito pa sa ating mga kaluluwa ang masamang pagkatao, ang dating pagkatao, ngayon ay tunay na pinalaya na tayo ng Panginoong Hesus laban dito sa ating lumang pagkatao. At tayo ngayon ay binigyan na ng bagong pagkatao ni Kristo. Ito yung mabuting bagay na ginawa ni Hesus. Ngayon, mga kapatid, ay hindi na tayo kinakailangang sumang-ayon dun sa lumang pagkatao natin, dun sa panawagan at pagnanasa ng ating makasalanang laman, mga kapatid. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ay maaari na nating tanggihan ang laman. Kaya ang paraan ng pasasalamat natin sa Panginoong Hesukristo na tunay na dapat umaapaw at sumasagana sa ating buhay ay sa paraang lagi nating tanggihan ang ating lumang pagkatao at lagi tayong mabuhay sa bagong pagkatao. Kung palagi nating tinatanggihan ang mga pagnanasa ng laman at tayo ay nabubuhay sa Espiritu, yan na mismo ang lakad na umaapaw sa pasasalamat sa Diyos. Sinasabi natin sa Panginoong Kristo sa pamamagitan ng ating buhay, salamat Panginoon sa kalayaang buhat sa iyo. Salamat sa bagong puso, bagong isip, salamat sa bagong espiritu, salamat sa iyong Santong Espiritu. Ako ngayon ay nabubuhay sa kalayaan mo. Yan. Ikatlo, sabi po ng talatang 12 na nangalibing nakalakip niya sa bautismo na kayo na may muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay Kanyang binuhay kayo. Nakalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Ang ikatlong bagay na mabuting bagay na ginawa ng Panginoong Kristo sa atin na karapat dapat nating ipagpasalamat sa Kanya ay yung siya ay binuhay niya muli tayo. Binuhay niya tayo sa ating patay na espiritual na kalagayan, mga kapatid. Ito yung tinatawag nating bagong pagkasilang, mga kapatid. Tayo ay isinilang buhat sa itaas. Ibig sabihin, hindi na tayo kinakailangang mabuhay sa mababang uri ng pamumuhay. Mababang uri ng pamumuhay, paglakad sa kasalanan, paglakad sa kamunduhan, paglakad sa sariling buhay, paglakad sa ilalim ng kamatayan at sa paggawa ng kaaway. Maari na tayong makalakad bilang mga mamamayan ng langit. At ito po ay napakabuting bagay na ginawa ng Diyos. Ang mabuting bagay na ginawa ng ating Panginoong Kristo ngayon ay maaari na nating mahalin ng Diyos. Maaari na tayo makapanalangin sa Espiritu.
maaari na tayong makasamba sa Espiritu at sa katotohanan na dati ay hindi po natin maaring magawa sapagkat wala iyon sa ating kagustuhan, mga kapatid. So, balit ngayon, binigyan na tayo ng bagong puso, bagong pagnanasa, banal na pagnanasa, makalangit na mga pagnanasa, at maaari na tayo ay mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah! At ang sabi pa rin po ng talatang 13, tayo po'y pinatawad. Isang bagay na dapat nating ipagpasalamat, mga kapatid. Pinatawad tayo. Ibig sabihin, hindi na ito aalalahanin pa ng Diyos ang ating po mga kasalanan. Ang ibig po sabihin, tayo po ay nilinis na sa lahat ng ating mga kalikuan. Ang ibig po sabihin nito, tayo po ay pinalaya na sa lahat ng ating mga pagkakautang. Tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan na ating nagawa dati, nung nagdaan, nung ating mga ginagawa ngayon, at yung mga magagawa pa natin mga kasalanan, ang lahat ng mga ito ay pinatawad na ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Kaya alam niyo po ba mga kapatid, kung tayo po ay tunay na pinatawad na, ang isang paraan para makapagpasalamat tayo sa Diyos ay ganito. Magpatawad din tayo sa mga nagkasala sa atin. Ito po ang buhay na nag-uubapaw sa pagpapasalamat. Ito po yung buhay na umaapaw at sumasagana sa pagpapatawad. Sa mga taong nagkasala sa atin, sa mga taong nagdulot ng pananakit, nagdulot po ng kasiraan sa ating buhay, mga kapatid, mga kapatiran, na dapat patawarin, mga mahal natin sa buhay, mga tao, mga kapatid na nagkasala sa atin, sila ay ating patawarin, sumagana tayo sa pagpapatawad. At ito po ay paraan para sumagana tayo sa pagpapasalamat sa Diyos. Kapag tayo po nagpapatawad, para po na rin natin sinasabing, salamat Panginoon sapagkat pinalaya mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking kasalanan. Hallelujah! At ang sabi po ng talatang 14 ng Kolosas, 2 kabanata, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naaayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Ang ibig po sabihin mga kapatid, dahil po tayo po ay lumakad sa isang buhay ng pagsuway sa mga kautusan ng Diyos. Ang lahat po ng mga parusa ng dahil sa ating mga paglabag sa kautusan ng Diyos, mga kapatid, ay pinawi na rin ito ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng ating mga pagkakautang laban sa Diyos, sanhi po ng ating paglabag sa Kanya mga kautusan, ay binayaran na po ng lubos ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya hindi ka na kinakailangan matakot sa sumpa ng kautusan. Wala kang sumpa na dapat katakutan, sumpa ng kasalanan, sumpa ng kamatayan, sumpa ng kadiliman, kahit na anong klaseng sumpa, mga kapatid, na maaring ibato sa iyo ng kaaway, ito ay wala ka nang dapat katakutan sapagkat pinalaya na tayo, binayaran na ni Kristo ng lubos ang lahat ng ating mga pagkakautang laban sa Diyos. Hallelujah! Kaya nga po sabi po ng salita ng Diyos ay wala na pong paghatol sa sino man ang nakay Kristo Jesus. Hallelujah! Ang sabi pa po, ito po ang pinakahuli, ang sabi po ng salita ng Diyos dito po sa talatang 15, pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila ay mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Ang tinutukoy po rito ng Apostol Pablo ay walang iba kundi si Satanas at ang mga masasamang espiritu, ang kanyang mga kampo ng kadiliman ay tunay na ginaping lubos ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Mga kapatid,
sila ay tinanggalan nila, sila ay tinanggalan ng ating Panginoong Jesus ng kapangyarihan, ng karapatan sa atin pong mga buhay. Kaya kung ikaw ay mananampalataya na, wala kang dapat ikatakot sa kaaway o sa masasamang espiritu sapagkat pinalaya ka na ng ating Panginoong Jesus. Yan ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos. Wala na silang karapatan sa buhay mo. At salamat sa Diyos sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay tunay na pinapatnubayan niya tayo ngayon at pinangungunahan niya tayo ngayon sa pamamagitan ng kanyang mabuting espiritu. Kaya sa bawat sandali na tayo ay luluhod, mamamanhikan sa ating Panginoong Hesus at hihingi natin ng patnubay ng kanyang espiritu, mga kapatid, ay sa ganoong bagay ay pinasasalamatan natin siya. Tayo ay nagagalak, tayo ay nagpapahalaga sa mabuting bagay na ginawa ni Kristo sa atin at sa pamamagitan ng buhay na lumalakad at nabubuhay sa Espiritu ng Diyos ay sinasabi natin sa Panginoon, salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ito po ay patungkol sa unang bahagi ng ating mensahe, mga kapatid. Tayo po ay mag-uumapaw sa pagpapasalamat sa tuwing ating binabalikan ang mga mabubuting bagay na ginawa ni Kristo Jesus nung nakaraan. Subalit, sa pagpapatuloy, mga kapatid, hindi lamang natin dapat balikan ang mga mabubuting bagay na ginawa ni Kristo Jesus nung nakaraan, kundi atin pong patuloy tignan ang kanyang mabubuting bagay na ginagawa sa pangkasalukuyan. At ito rin po ang tunay na magbibigay sa atin ng nag-uumapaw na pasasalamat na atin pong binibigyang pansin ang pangkasalukuyang kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dito sa Colosas 3, sa unang talata, sabi po rito, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas at huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo Jesus. Dito po sa Colossus 3, 1 hanggang 3, mga kapatid, ang pinakapuso ng mga talatang ito ay walang iba kundi si Kristo. Bagamat sinabi po sa mga talatang ito na may mga dapat na responsibilidad na dapat gawin ang mananampalataya, katulad ng tayo po ay hanapin natin ang mga bagay na nangasa itaas, ilagak ninyo ang mga pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas at huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ang lahat po ng mga bagay na dapat gagawin ng Kristiyanong ay hindi po magkakaroon ng maliwanag na kahulugan at hindi po ito magkakaroon ng praktikal na kabuluhan sa buhay ng Kristiyano kung hindi natin itutuon kay Kristo ang ating pong isipan. Sapagkat kung wala si Kristo, ay hindi magkakaroon ng malinaw na pagkaunawa tayo sa bagay na gagawin natin. Kaya dito sa Colossus 3, 1 hanggang 3, ay dapat tignan natin ang ginagawa ni Jesus. Ang sabi po ng ating Panginoon, dito po sa talatang una, ang sabi niya ay, si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito ang bagay na ginagawa ng Panginoon. Hindi lamang dito tinutukoy kung nasaan si Kristo. Tinutukoy dito kung ano ang ginagawa ni Kristo ngayon doon sa langit. Ang sabi po ng salita ng Diyos, siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mabuting bagay na ginagawa ni Kristo ngayon ay siya ngayon ay naghahari. Siya ngayon ay namumuno. Siya ngayon ay tunay na Panginoon. At siya ay naghahari sa kapangyarihan. Siya ay naghahari ng lubusan.
Siya ay tunay na Diyos, mga kapatid. At ito ang bagay na ginagawa ni Jesus. Ayon sa Colossus 3, kapag tinignan mo naman ang Hebreo 7 kabanata, makikita po natin doon ang ating Panginoong Jesus na siya rin po, habang siya po ay namumuno, ayon dito sa Colossus 3, ay siya rin po ay nananalangin. Siya po ay tunay na namamagitan sa mga mananampalataya. At kaya nga po, ang sabi po ng salita ng Diyos ay siya po ay nakapagliligtas ng lubos doon sa mga lumalapit sa Kanya upang mamagitan para sa kanila. Dito po sa Colossus, 3 kabanata, mga kapatid, ang mabuting bagay na ginagawa ni Kristo sa ating mga buhay ay siya po ang naghahari sa atin. Pinapatnubay niya tayo. Siya po ang lubos na namamahala sa ating buhay. Siya po ang nag-iingat po sa atin. Siya po ang nagpapatakbo sa atin. Siya po ang nagbibigay buhay sa atin. Siya po ang tunay na nagbibigay liwanag sa ating mga puso, mga kapatid. Pinagliliwanag niya ang kanyang salita. Siya po ay tumutugon sa ating mga panalangin. Siya po ay kinakausap po niya tayo. Siya po, mga kapatid, kinatag po niya tayo sa ating pong personal na debosyon sa Kanya. Hallelujah! Kaya nga po, dapat ay sa ating pong buhay, kung nais po nating sumagana sa pagpapasalamat sa ating Panginoong Kristo, ay mabuhay tayo sa Kanyang paghahari. Hindi tayo dapat ang naghahari. Hindi yung dati nating buhay, kundi yung buhay na bago na Kanyang binigay. Kaya nga po, napaka-practical po nito ang mensahe ng ating Panginoon. Ang sabi po ng talatang 5, sabi, pita, masasamang mga bagay patungkol kay Kristo, ang Kanyang kaningningan. Sa talatang dito po sa talatang 8, ang sabi po ng salita ng Diyos, datapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Ibig po sabihin nito, mga kapatid, ito po yung mga gawa ng laman. Ito po ay ating pong dapat layuan, talikuran, katulad po ng mga emosyon na hindi po nakakaluwalhati sa Diyos, galit, ito po yung nagiging sanhi ng pagkakahiwa-hiwalay, kapuotan, mga biglaang pagsabog ng mga damdamin, mga paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay. Ito ay mga bagay patungkol po doon sa paninira sa ating kapwa-tao, mga masasamang kaisipan, patungkol sa mga paninira, mga chismis, na wala doon ang ating Panginoon at hindi nakakaluwalhati sa Diyos. Sabi po ng Biblia sa talatang 9, huwag kayong mangagbulaan sa isa't isa. Yamang na gawa. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Sabi po ng talatang 12, babasahin ko lang po, magbihis na nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinod. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng kaamuan dito? Ang ibig po sabihin dito ng kaamuan, mga kapatid, ay mas nanaisin mo pa na ikaw na yung masaktan at ikaw na yung malamangan kaysa ikaw ang manakit at ikaw ang manlamang. At ganyan ang buhay ni Kristo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, nung siya po ay
mga masasama, siya ay hindi po gumanti. At kanya na lamang po pinagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Yan po ang buhay, pasasalamat sa Diyos. Pinapakita ang bunga ng Espiritu Santo. At hindi po hindi po nabubuhay sa gawa ng lid. Nagpapasalamat tayo. Umaapaw ang ating buhay sa pagpapasalamat. Lamang din po yung mga pangkasalukuyang bagay na ginagawa ni Jesus ang dapat nating tingnan. Tingnan din po natin yung mga bagay na darating. Yung mga bagay patungkol sa mga araw na darating pa. Meron siyang gagawin na napakaganda. At ito nga yung ating hinihintay. Sabi po ng Colosas 3:4 na talata. Pagka si Kristo na ating nakasama niya sa kaluwalhatian, ito ay patungkol sa pagdating muli ng ating Panginoong Hesus. Meron siyang mabuting bagay na gagawin. Ang muling pagbabalik. Ang ating pong pag-asa na tinitignan sa hinaharap, ang muling pagbabalik ni Kristo. Hindi niya lamang tayo lubos na palalayain sa kapangyarihan ng kasalanan, esensya ng kasalanan. At tayo makakapiling ng ating Panginoong Diyos na nagpapasalamat sa Diyos patungkol sa